Sapagkat mga minamahal, napakaraming mga hidwa ang pananampalataya na naglipa na ngayon. Sabi nga ng Mateo Kapitulo 10, talatang 16, narito, sinusugo ko kayo gaya ng isang tupa na nakapaligid ang mga maninilang lobo. Ibig sabihin, napakadelikado po ng ating sitwasyon dahil napapaligiran po tayo ng mga maninilang lobo. Ano po yung tinutukoy na maninilang lobo sa banal na kasulatan? Ito po yung mga false prophet. Yan. Ha? Yan po ay yung mga bulaang mangaral, bulaang propeta. Yes. Yung mga bulaang guro, yung mga nagpapanggap na sila po, maminamahal, ay mga alagad ni Kristo. Sila po yung mga nagpapanggap na sila po yung mga ministro ng Diyos. Sila po, maminamahal, ay lingkod ng Diyos. Pero dapat alam po natin ang tunay na doktrina para malaman natin, makilala natin yung mga totoong mangangaral ng salita ng Diyos. At sabi, mark the great doctrine in the church and you will become strong in faith. Ano po ang unang doktrina na dapat nating malaman? Dito po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, ituloy natin hanggang 9. Ito po, maminamahal, ang pinaka-doktrina na dapat natin tandaan. Wala pong itinuturong dalawa ang Diyos, wala pong itinuturong tatlo ang Diyos, wala pong itinuturo na maraming Diyos, maminamahal, may babae, may lalaki, may maliit, may malaki, may mga blondie, mayroong mga itim ang buhok, iba-ibang hugis, iba't iba ang laki, iba-iba ang presyo. Wala pong ibang tinuturo ang Diyos kundi isa lang. At sabi rito, katulad na nabasa po natin, upang ito'y maisaysay mo sa susunod na lahi. Ibig sabihin, dapat itinuturo mo ito, the great doctrine of the church, tinuturo mo sa mga magiging anak mo, at ituturo ng magiging anak mo sa kalang magiging anak hanggang sa sali-saling lahi para, mga minamahal, hindi po tayo nahiwalay sa katotohanan at hindi tayo nahiwalay sa tunay na iglesia ng mahal na Panginoon. Amen. Basahin natin ng Deuteronomy 6:4 hanggang 9, kindly. Dito po sa kalat ng Deuteronomio, kabanatang 6, talatay 4 hanggang 9. Deuteronomio 6:4, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. 6, ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. 8, at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay, at magiging pinakatali sa iyong noo, at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay, at sa iyong mga pintuang daan. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang isa sa pinaka-great doctrine of the church. Yes. There is but one God. Iisa lamang ang Diyos, maminamahal. At ang sabi ng Biblia, iibigin mo ang mahal na Panginoon Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Paano mo maiibig ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, at buong kaluluwa kung ang paniwala mo dalawa ang Diyos? Amen. Hindi mo ibibigay ng buong buo, maminamahal, ang iyong pananampalataya o ang iyong pag-ibig kung paniwala mo ay dalawa ang Diyos, tatlo ang Diyos, lalo na pag tatlo ang Diyos. Lalo na sa ating kinagis ng reliyon, ang daming Diyos. Amen. Mayroon pang Mother of God, mayroon pa, maminamahal, na iba't ibang mga patron, mayroon pang mga iba't ibang santo na kung saan tayo nagdadasal, kung kani-kanino tayo nananalangin. Pero sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, pakinggan mo, dinggin mo, O Israel, ang Panginoong nating Diyos ay iisang Panginoon. Amen. Iisa lamang po ang Diyos. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, maminamahal, sabi, ituturo mo yan sa iyong mga anak, sa kanyang, sabi, sa kanyang pagiga, sa iyong, pagka ikaw ay nakaupo, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, pagka ikaw ay nahiga, pagka ikaw ay bumabangon, at yung pang itatali na pinakatanda sa iyong mga kamay at pinakatali sa iyong noo, at isusulat mo pa. Dapat isinusulat mo pa doon sa mga dingding, isinusulat mo pa doon sa mga haligi ng inyong tahanan para hindi makalimutan ng ating mga anak, ng ating mamahal sa buhay, na isa lang ang Diyos. At sino po ang Diyos na to? Sinabi rito sa banal na kasulatan, ang Diyos po, ang sabi, the only wise God, ang ating mahal na Panginoong Kristo, Roma 16:27, 1 John 5:20, ang tunay na Diyos, maminamahal, ay ang ating mahal na Panginoong Kristo lang. Basahin natin. Dito po sa Roma, chapter 16, verse 27.
Sabi dito sa Roma chapter 6 verse 27, sa iisang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Jesucristo na sumasa kanya ang kalwalatian magpakailanman siya nawa. 1 John 5:20. 1 John chapter 5 verse 20. Unang 1:5-20 sabi dito, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo nasa kanya na totoo sa mga tuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Mga minamahal, ang tunay na Diyos na ipinakikilalang iisa rito, walang iba kundi, sabi, para sa nag-iisang Diyos sa pamagitan ng mahal na Panginoong Kristo. Amen. The only wise God, sabi ng Biblia, ang nag-iisang Diyos na marunong ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Roma 16:27. At ang sabi pa, mga minamahal, sa 1 John 5:20, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ito po ang isa pinaka-great doctrine na dapat nating malaman. At kung mababasa pa natin sa Bible, Revelation chapter 4 verse 2, isa lang ang trono. Hindi po dalawa, maminamahal. Walang tinutukoy na yung nagtuturo na dalawa ang Diyos. Si Kristo daw galing sinapupunan ng Ama. Yan po'y ginawang literal. Kaya binanggit po yung katagang ito, maminamal, sapagkat alam ng Diyos ang kanyang plano, maminamal, na ibibigay niya ang kanyang bugtong na anak bilang anak. Bilang anak. Magkakatawan tao siya bilang anak. Nasa Lucas 1:35, magkakatawan tao ang Diyos bilang anak. Kaya nga, binanggit yung katagang sinapupunan, ang anak ay nasa sinapupunan ng Ama. Binanggit yun, hindi literal yun. Hindi literal yun. Amen. Sabi rito, basahin po natin, maminamal, ito pong Revelation chapter 4 verse 2, iisa lang po ang trono sa langit, at ang nakaupo sa trono ay ang ating mahal na Panginoong Kristo na kung tawagin ay Kordero. Amen. Siya yung Kordero na nakaupo sa luklukan. Yes. Basahin natin Revelation 4:2, tsaka Revelation 5:13. Dito sa aklat po ng Apokalipsis, kabanata po ay 4, talatay 2. Pagdakay, napasa espiritu ako, at narito, may isang luklukang nakalagay sa langit. At sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Dito sa aklat po ng Apokalipsis chapter 5, verse 13. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit, at nasa ibabaw ng lupa, at nasa ilalim ng lupa, at nasa ibabaw ng dagat, at lahat ng mga bagay na nasa mga ito, ay narinig kong nangagsasabi, sa kanya na nakaupo sa luklukan, at sa Kordero ay ang pagpapala, at kapurihan, at kalwalatian, at paghahari, magpakailan-kailanman. Amen. Amen. Maminamala nakaupo sa luklukan ay ang Kordero. Amen. Sino yung tinutukoy na Kordero? Nasa John 1:29. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Ano nakita ni Juan Bautista, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, sabi niya, narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa buong sanlibutan. Amen. Ay yung Kordero, maminamal na nakaupo sa luklukan, ang mahal na Panginoong Jesucristo. At isa lang ang luklukan, yan po, maminamahal, ay iisa lang ang luklukan at ang nakupo ay ang Kordero, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Yes. Yan po ang isa sa pinaka-great doctrine of the church. Pangalawa, sabi ng Biblia, maminamal, yung baptism. Ang baptism po ay isinasagwa sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Dapat nababautismo ang mga totoong mananampalataya ay sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Bakit sinabi sa Biblia, maminamahal, sa Revelation chapter 3 verse 1 up to 3 na ikaw ay may pangalang buhay pero ikaw ay patay? Yan yung mga tinatawag na born again Christian pero nabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sila may mga pangalang buhay, pero patay. Bakit? Hindi pa rin sila umaalis sa kanilang kinagis ng reliyon, na alam naman natin na kaya tayo umalis sa ating kinagis ng reliyon, alam nating maling turo. Tapos, magpapabautismo tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Hindi rin tayo umalis sa ating kinagis ng reliyon. Kasi yun ang paniniwala eh. Diba? Yan ang ating inuusal kapag tayo po ay nananalangin ng nagsa-sign of the cross tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Eh di nandun pa rin tayo sa ating kinagis ng reliyon na inalisan natin. Kaya sinabi ng Biblia, maminamal, ikaw na may pangalang buhay pero ikaw ay patay.
ang totoong bautismo, the great doctrine of the church, baptism in Jesus' name. At pangatlo, maminamal, holiness. Sa pinakadoktrina, holiness. Sabi ng banal na kasulatan, without peace and holiness, no one can see the Lord. Ang mga babae, dapat may mahabang buhok. Sabi ng 1 Corinthians chapter 11, verse 14 up to 15, ang babae dapat mayroong mahabang buhok. Kalulatian ng babae ang kanyang mahabang buhok. Ngunit, mahalay sa lalaki ang mayroong mahabang buhok. Yan po ang mga holiness. At ang sabi ng Deuteronomy 22 verse 5, ang lalaki huwag magsusuot ng kasuotang pambabae, ni ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki sapagkat ang sinumang gumagawa nito ay karumal-dumal sa Panginoon Diyos. Yung pagsusuot ng pantalon ng mga babae at yung mga lalaki magsusuot ng bestida, ito po'y karumal-dumal sa paningin ng mahal na Panginoon. Deuteronomy 22 verse 5, bahagi po yan ng kabanalan. Amen. At isa pa sa doctrine, ma'am, great doctrine of the church, yung the kingdom of God is not in words, but in power. Ang salita ng Diyos, hindi yan pagalingan ng salita. Hindi yan pagalingan, maminamahal ng mga diction sa Biblia. Hindi yan pagalingan ng paliwanag. Maminamahal ang salita ng Diyos, hindi lang sa salita, kundi sa kapangyarihan. Sa 1 Corinthians chapter 4, verse 20, maminamahal. Yan ang mga great doctrine of the church at yung tinatawag na nine gifts of the Holy Spirit. Nasa 1 Corinthians chapter 12, verse 7 up to 10. Yung the gifts of the Holy Spirit, gift of tongues, gift of speaking of tongues, gift of healing, gift of miracles, gift of interpretation of tongues, gift of knowledge, gift of wisdom, gift of faith. Yan po yung mga tinutukoy na 9 gifts. Iba po yung 9 fruit, 9 gifts of the Holy Spirit. Yan ang pang-great doctrine of the church. Dapat, ang tunay na church, mayroon pong gifts. Amen. Yun yung sinabi ng Acts 2:38, sabi, tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan po, pag ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, tatanggapin mo yung 1 Corinthians 12:7 up to 10. Yung gifts of the Holy Spirit. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, maminamahal, yung tinatawag na rapture. Ang rapture, maminamahal, ito po ay ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon doon po sa alapaap. At ang unang mga kukunin ay yung mga namatay na naglingkod kay Kristo. Sila ang unang bubuhayin. At ang mga nabubuhay, maminamahal na naglilingkod, sila po ay babaguhin at sa Panginoon sila magpakailan-kailan pa man. Yan po yung rapture, maminamahal. At yung tinatawag na millennium, ang paghahari ni Kristo, maminamahal, dito sa ibabaw ng mundo, bababa siya after the rapture, mga minamahal, babaguhin niya ang mundo para maghari na 1,000 taon. Kukunin niya ang sanlibutan kay Satanas, maminamahal, at siya maghahari ng 1,000 taon. At pagkatapos ng 1,000 taon, maminamahal, ay tayo po'y aakit na uli sa langit, maminamahal, magpakailan-kailan pa man. Amen. At ang sanlibutan ito, maminamahal, yan po ay sabi rito ay gugunawin sa pamagitan ng apoy. 2 Peter chapter 3 verse 10. Pagkatapos po ng millennium, itong mundo ay gugunawin na po ng ating pinakamamahal na Panginoon at magkakaroon po ng tinatawag na white throne judgment. Ang mga nasa impyerno, lahat ng mga namatay na hindi nabuhay sa unang pagkabuhay na maguli, sila po ay gigisingin at ibabangon lahat ng mga nasa impyerno, lahat ng mga namatay, at sila ay haharap sa paghukom. At ang sabi, ang sino man na hindi nasumpungan sa aklat ng buhay, walang pagsalang itatapon sa dagat-dagatang apoy. Yan po ang mga great doctrine of the church. Dapat malaman natin. At yung tinatawag na fivefold ministry, yung ang Diyos ay naglagay sa iglesia ng unang-una propeta, pastor, evangelista, apostol, at guro. Yan po, mga minamahal, ang magtuturo sa atin para tayo po'y maging sakdal at tayo po'y maging karapat-dapat na makarating sa langit, yung fivefold ministry. Yan po ang great doctrine of the church na dapat tandaan ng mga mananampalataya upang tayo po ay lumakas. Sabi rito, mark the great doctrine of the church and you will become strong in faith. At ikaw ay lalago, maminamahal, lalakas sa pananampalataya. At ang kauli-ulian, dapat po natin tandaan, para hindi tayo maligaw, maminamahal, 2 talata, basahin po natin ng Roma 16, talatang 17 hanggang 18, dito sa 2 Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 6 at talatang 14. Yan po ang pangatlo na dapat natin tandaan upang tayo po
ay maging makadiyos, mabuhay na makadiyos, nakarapat-dapat sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin ang mga talata. Roma 16, 17 and 18, at mamaya ikalawang Tesalonica 3, 6, talo na ng 14. Dito po sa aklat ng Roma, mga taga-Roma, kabanatang 16, talatay 17 hanggang 18. Sabi po dito sa 17, Roma 6, chapter 16, verse 17, Ngayon ipinamamanay ko sa inyo, mga kabatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong pag-aralan, at kayo'y magsilayo sa kanila. Sa 18, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Dito sa ikalawang Tesalonica, kabanatay 3, ang talatay 16, 3 sa po, at 14. talo ng 14. Sabi dito, 6, aming iniutos nga sa inyo, mga kapatid, na sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Talon po ng 14. At kung ang sino may hindi tumatalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ng taong iyon upang huwag kayong makisama sa kanya nang siya'y mahiya. Amen. Yan po, maminamal, ang mga dapat natin tandaan para manatili po tayong namumuhay ng makadiyos, maminamal at karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng Biblia, iwasan natin, maminamal, yung mga pinagmumula ng pagkabahabagi. Sino po ang tinutukoy po rito, maminamal, na pinagmumula ng pagkabahabagi? Yung pong once upon a time nakasama po natin sa ating banal na gawain, pero nag-ambisyon na magsarili. Amen. Hindi nga nila kayang gawin ang ginagawa ng mala pastor. 20 hours a day na pagpupuri. Hindi nila kaya, maminamal, yung pag-aayuno. Nangahaspat sila, maminamal, na maging pastor. Yan po, mga minamal, pinaiiwas po tayo sa kanila. Sabi, pinamamanik namin sa inyo, mga kapatid, tandaan nyo, mga pinanggagalingan ng pagkabahabahagi. Sila po ang pinagmumula ng pagkabahabahagi. Marami po mga nadaya nila, maminamal, na bahagi, napunta tuloy sa kanila dahil sa kanilang maiinam na talumpati. Sabi, mga pinagmumulan sila ng katitisuran. Sabi, aral na sabi na kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat, sabi rito, sila hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. At sa pamagitan ng mabubuting talumpati o maiinam na pananalita, ay dinadaya ang mga puso ng mga mawalang malay. Amen. Akala natin katulad din ng ating banal na gawain kasi kakapangalan. Tapos biglang makikita nyo sa gitna, iba pala, hindi pala international. Yan po yung mga naglilingkod daw sa tiyan. Amen. Ang gusto lang niyan yung pakinabang, yung pumapasok na material doon sa church. Pero yung pong sakripisyo, yung katulad ng ginagawa ng ating beloved pastor, pag-aayuno, maminamahal, at panalangin ng 20 hours a day, hindi naman nila ginagawa. Ang gusto lang nila ipakinabang. Sabi, ito yung mga naglilingkod sa kanilang tiyan at hindi sa Kristong Panginoon. Sabi, tandaan nyo sila at huwag kayong makisama sa kanila. Sabi nga ng 1 Corinthians 15:33, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Masisira ang ating magandang reputasyon. Masisira ang ating magandang ugali pag sila po ang pinakasamahan natin. Sabi, sino mang hindi tumatalima sa salita sa pamagitan ng sulat na ito, tandaan nyo ang taong yaon. Huwag kayong makisama sa kanya upang siya'y mahiya. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, pinaiiwas po tayo. Amen. Yan po ang mga dapat po natin gawin, maminamal, upang manatili po tayong makadiyos na namumuhay habang naghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. At sa mga